Anyway, so good morning po ulit sa inyong lahat. Okay, so dito po tayo sa ating pag-uusapan. Hindi rin po kasi nung mahaba ito, mga 6 items, 6 points lang to. At si Brother Alex medyo mabilis namang magsalita. Amen. So, kung napapansin po ninyo mga kapatid, sa paligid, sa news, sa radio, sa TV, sa internet, yung mga nakakausap natin, yung mga kaguluhan, kaganapan, parang hindi siya kagaya 10 years ago. Kasi I remember noong time ni President Marcos, hindi siya yung crime rate hindi siya gasinong karampant. Sabihin talagang bihirang-bihira lang talaga, especially noong ma-declare yung martial law. Sino ba makaalala? Sino ba gising na rito buhay na nung during martial law days? So marami dito. Dito marami. Dito meron din. Ito dito. So it was September 21, 1972. So yung mga gising buhay na no, 1972, na maalala yon. So pero some 10 years nung mga nakalipas patungo sa itong taon natin ito, yung mga kaguluhan, parang lumala ng lumala. Napapansin niyo ba yung mga kapatid? Kasi noong araw, siguro mga 1960s pa yon, yung mga brutal killing, yung mga celebrated case, bihirang-bihira lang yung mga noon. Ngayon, pero parang ordinary na lang. Makabasa ka sa dyaryo, sa TV, sa internet. Sa dyaryo, bihira na yata nagbabasa naman ng dyaryo ngayon Kasi ang dyaryo, printed kagabi. So yung news kagabi, may dagdag na ulit ngayon. Amen. So tingnan po natin ng mga ilang mga pangyayari na nangyari na noon at iba'y rampant ngayon doon sa 2 Timothy chapter 3. Godlessness in the last days. But mark this, there will be terrible times in the last days. People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, sabayan niyo ako mga kapatid magbasa, without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of the good, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God, having a form of godliness but denying its power. Have nothing to do with them. So yung po mga nabasa natin dyan is, yan po yung talagang nangyayari sa ngayon. Actually, nangyari na yan mga noon. Pero habang tumatagal, talagang lumalala. Sabi nga lumalala pa kay Sarate. Dahil godlessness in the last days. Do you believe na tayo po ay nasa last days na? Kumbaga parting na malapit nang dumating ang Panginoon. Yung mga naniniwala, nanampalataya na darating ng Panginoon. Iyan po talaga ang nangyayari. Tapos yung mga natural calamities, di ba? Yung mga natural calamities, lindol, baha, landslide, hindi lang po rito sa Pilipinas, kahit sa ibang panig. Tsaka yung mga fault line na kinatatakutan, siyempre, naka-schedule nga yung ating earthquake drill. So, paghahandaan po natin yon earthquake drill. Kasi, actually, yun namang earthquake drill, iba kasi magiging kilos noon doon sa drill kaysa rin sa actual. Hindi yung pwedeng sabihin na, ganito ang gagawin ko pag doon sa actual na. Iba kasi yon. So anyway, kahit maging ganon, at least magiging handa po tayo. At yung mga natural calamities, hindi naman po talaga natin mapipigilan yan. Kasi tulad niyan lindol, yung structure sa ilalim ng lupa, gumagalaw po yan Ang ating daigdig ay gumagalaw. So yung formation ng lupa at bato sa ilalim, gumagalaw rin yan. So yung mga, sabi nga, lalo yung mga developer sa mga housing, tanong agad ng mga buyer, wala bang fault line niya? Walang fault line. Hindi natin masabi kung fault line kasi yun naman mga developers, hindi naman niya magtatayo ng mga buildings or what doon sa mga peligrosong lugar. Pero
ginagawa nila ang paraan para maging matibay at safe naman yung mga tao. So may nakausap nga ako na yun daw palang critical lang sa fault line, bawa may crack, yung 5 meters dito sa kanan, 5 meters sa kaliwa, medyo safe ka na raw roon. Huwag ka lang yung bahay mo, halimbawa, ito ang crack ng iyo, ito sa fault line, ang bahay mo nakasakay roon sa crack. So pag bumukas yun, talagang biyak ang bahay mo. So, yun lang po. Anyway, ang sabi riyan is, sabi niya sa yung mga kaganapa karakter ng tao riyan, treacherous, ano ba yung treacherous? Sa unahin natin. People will be lovers of themselves. So, nagiging makasarili na ang mga tao. Lovers of money. So, kitang-kita po yan sa mga news natin. So, hindi na po kasi yung elaboration yan kasi ang, sabi nga rin sa isang kata, money makes the world go round. So, kasi yun ang, yun ang sistema kasi ng mundo. So, yan ang pinag-aagawan, hindi lang dito sa Pilipinas at saan man panig ng mundo. Boastful, ano pa yung boastful? Ang mga mamayabang, yung proud, abusive. So, kitang-kita po natin yan sa paligid. Even authorities, government authorities, yung iba riyan ay abusive at nakikita po natin yan. At yung may plus dun sa ating mga youth noon, di ba? Yung mga pinahalimbawa roon sa corruption. So, nag-aabuso naman yung iba. Disobedient to their parents. So, yung ilang mga kabataan, talagang disobedient sa magulang, sumasagot. Ang sumasagot ng pabalang. So, yan talaga kasi, ang factor kasi riyan, yung minsan yung nasa paligid, yung environment, mga nakakasalamuha nila. Ano pa? Ungrateful. Ano ba yung sabihin? Ungrateful. Walang utang na loob. Ungrateful. Unholy. So ito, malayo ang kalooban sa Diyos. Without love, unforgiving. So hindi mapagpatawad. Sabi, yan ang hindi ko magagawa sa iyo. Ang magagawa ko, sarili ko, patawarin ka. Pero nabasa nga ako wala raw natsok sa kamatay, wala raw nairina. Nilunok niya ang pride para makapagpatawad. So, although sa iba, madali magpatawad, pero sa iba, hindi madaling magpatawad. At, kumbaga, it takes time para lumambot ang puso nila, lalo na kung mga na-hurt sila. Tama ba yung mga kapatid? Minsan kasi, totoo yon na may mga nagawa ng masakit, hindi siya madaling, hindi mo siya madaling patawarin Hindi natin kaya agad yung principle ni Lord na madaling magpatawad. So, hayaan natin at maghihilom din naman yon. Malay mo, bago siya tumanda o bago siya mamatay, makapagpatawad pa rin siya. Amen. Slanderous. So, slanderous, yung mga mapang-alipusta, yan. Mga nag-slander, yan. Without self-control. So, yung dami natin nakikita lalo sa internet, yan marami. At kahit saan, opisina man, sa kalsada, mga traffic congestion, minsan talaga may nisisigawan. So wala nang control yung iba. Brutal. O yan, brutal, malupit. Natin yung mga pinupugutan ng ulo, yun talaga mga brutal, diba? Tinatadtad. Not lovers of the good. Treacherous. So, treachery yung taksil, yan. Nandadaya, tataksil. Rash. So, kayo mga gaspang na ugali, yan. Conceited. Nakapokus lang sa sarili. Lovers of pleasure than lovers of God. So, ito yun yung mga walang taros na pagsasaya. So, mapapansin natin, konting okasyon, talaga ang celebration ay magdamag.
Birthday nung bata, 3 years old, celebration, magdamag. So, birthday nung kahit sino, ang mga okasyon, parang parang, parang hindi na uulit no? Para minsan na lang. Lovers of pleasure than lovers of God, having a form of godliness but denying its power, have nothing to do with them. So, yan po mga na-cite natin na yan po mga nangyayari at kaganapan dito sa ating paligid. Hindi po natin yan mapipigilan kasi yan po talaga magiging direksyon ng ating daigdig, ng ating mundo. So tayo po, dahil tayo ay nasa last days, binanggit din po yan sa Matthew chapter 24, na in the last days talaga magkakaroon ng yung mga lindol, earthquake, etc. Yung mga calamities, kung napapansin nyo, yung init ngayon, yung init na sa sikat na araw, mas mainit kasi kaysa noon, di ba, magpa-araw ka man para yung sumigla-sigla, sikat daw na araw, of course, makakatulong sa kalusugan. Pero parang sa ngayon, hindi na Mapapaso ka na Kasi wala na yung yung ozone layer, wala na yung screen diyan sa ating kalawakan. Kasi ang daming pollution at aminin natin at hindi, contributor tayo ng pollution. Sasakyan. Iba, yung iba naninigarilyo. Ang dami, lahat ng form of pollution talagang sasahurin yan at kumbaga nawasak na yung ozone layer natin yan. At sabi nga doon sa news ang temperature daw ng dagat o basta diyan sa paligid ay uminit pa ng parang 5 degrees. 5 degrees Celsius ang uminit yung atmosphere natin. So imagine natin yung temperature na yon. Pero minsan nakakarasin tayo ng malamig. Kaya lang maganda kasi itong ating bansa, tropical country ito So, baga flexible itong ating bansa dahil yung halos marami tayong mga pananim na nabubuhay kahit tag-ulan, kahit walang ulan, marami bubuhay tayo. Hindi kagaya no sa ibang lugar na talagang mabibilang mula sa buong isang taon kung ilang beses umulan. Amen? So, bago po tayo magpatuloy, tayo po isaglit na manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa oras nito. Kami po ay binigyan mo ng pagkakataon upang amin po, Lord, mapag-usapan ang amin po mga gagawin base puro sa naranasan po natin na namin na iba't ibang kaguluhan at kaganapan na dito po nabasa namin sa chapter 3 ng 2 Timothy. Lord, we ask of your wisdom, your knowledge and understanding na impart po sa amin, maunawaan namin ang amin pong mapakinggan. Lord, we ask of your Holy Spirit na patuloy mo kami na pasiglahin, Panginoon, at habang nalalapit, Lord, ang araw na ikaw, Lord, ay babalik, amin po mapaghandaan ang araw na ito. Marami pong salamat sa pangalan po namin, Panginoong Jesus. Amen and amen. Okay, so magpapatuloy po tayo. Ano ba ang ating pwedeng gawin sa ganyan? Kasi wala tayong control. Yung corruption, parang kausap nga kami ni Pastor Jun noon sistema na kasi yan Sistema na yan. Kumbaga, hindi siya madaling mawawala sa yung sistema ang ganyan. Kumbaga, para kasama na yon sa operation, kasama na. At doon sa latest nga yung mga balikbayan boxes na inaangalan nga ng mga OCWs kasi i-inspectionin daw yon doon sa Bureau of Customs. Pero policy yun Hindi tayo basta makakaangal doon. At yun ay government agency para doon sa mga ganong mga kaganapan nila. Anyway, ipanalangin natin na gagawa ang Panginoon ng iba't ibang paraan para yung mga nais natin ay kumbaga masolve yun. Kasi walang imposible sa Panginoon. Sabi nga ni Oman kanina walang imposible sa Panginoon. Kasi mga bagay na imposible, doon tayo lumapit kay Lord. Imposible ba yan? Ilapit natin kay Lord. Kasi kung exhaust na lahat yung ating paraan, talagang wala na. So ilapit natin sa Panginoon. Sabi nga di ba pag kami mga nagkakasakit, sabi, pagpasa Diyos na lang yan.
Pero ang katotohanan nun, dapat unang inilapit sa Panginoon. Ano? Huwag huling resort si Lord. Siya dapat ang una. Kumbaga priority. Siya ang may control sa lahat eh. Halimbawa, tulad doon sa mga gastusin, ano yan okay na malaki kung may budget. Pero kung wala, ibig sabihin, okay lang, sabihin, hindi rin kasi kay malaki, kay maliit, kung lalapit naman tayo sa Panginoon, walang problema kung malaki. At wala rin problema kung maliit. Kasi kung halimbawa, maliit nga, wala ka rin naman. Wala rin tayo. Saan tayo kukuha? Sabi nga ni Pastor John, saan kamay ng Diyos ko kukunin? Sagot ni Pastor Joe, kung hindi sa kaliwa, di sa kanan. Ganun yan. Kasi saan kamay ko ba kukunin? Siyempre, si Lord ang bahala roon. Kasi may expression kasing ganun saan kamay ba ng Diyos ko kukunin? Kahit saan kamay mo kunin yon, kaysa kaliwa, kaysa kanan, parehong meron yon. So, yun ang yun ang sagot doon. Anyway, so tuloy po tayo. Ano ang ating depensa dyan sa ating pinag-uusapan? Kasi sabi nga natin, wala tayong control diyan. Doon sa karakter ng tao, doon sa sistema ng pamahalaan, doon sa natural calamities. So, pag tayo kasi ang ng tao is kailangan dapat ligtas tayo. Yan ang talaga, kasi tayo mga nakakilala sa Panginoon, ang ultimate natin talaga magkita-kita tayo sa langit kapag bumalik na si Lord or yung mga nauna ay nasa langit. So dapat meron tayong assurance of salvation. So please say amen, yung mga may assurance na ng salvation. So yun. So may assurance na tayo ng salvation. Sa ating pong topic, yan. Protecting our citizenship in heaven. So, paano natin mapoproteksyonan yung ating citizenship? Tayo ba yung naniniwala tayo ay citizenship ng heaven? So, ang sabi, tayo raw ay wanderer dito So, tayo manlalakbay lang. So, mga dinadaanan lang natin ito. Hindi talaga ito ang ating nationality ba tawag doon? Hindi Canadian, hindi American, basta tayo taga-heaven. Yan. Ang citizenship natin ay in heaven. So, yung ating, yan. Makikita po natin sa Philippians 3:20. Yan. Tayo, ang citizenship po natin. Sulat nyo na lang po yun o tandaan. Yan. Philippians 3:20. Okay, doon sa Ephesians 3:20 is iba naman yun, yung now to Him, yun. Okay, so ang ating pong, yung ating pong proteksyonan diyan, yung ating citizenship. Paano ba yan? Una, kinuha ko ito ron sa Ephesians chapter 6. Okay, basahin natin yan. Finally, be strong in the Lord and His mighty power. Put on, sabay niyo ako mga kapatid, put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the power of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Therefore, put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything, to stand. Sabi ron, when the day of evil comes. So, kailan ba yun? Dumating na yun noon pa. Bago pa tayo sinilang, yung days of evil, nandyan na Bago pa tayo nagising, yung mga ninuno natin, nandyan na. So, laging, ano ba ang trabaho ng evil, ng devil? Ba? The thief comes to steal, kill, and destroy. Ando po yung sa John chapter 10:10. So, yun ang gawain ng devil. To steal, kill, and destroy. Wala na siyang ibang gagawin, kundi wasakin tayo, yung mga mananampalataya. So, paano natin po proteksyonan yun? Kasi, tayo may assurance of salvation. Yes, halimbawa, kahit ako mamatay, sigurado ako sa langit. Sigurado ako sa langit. Pero, kailangan natin proteksyonan kasi nandito pa tayo Marami tayong, sabihin tayo naghahanap buhay tayo, kumikita tayo. Tayo ay nakikipag-fellowship. Umaatin tayo sa iba't iba. So,
yung normal course natin habang tayo ay hindi pa kinukuha ni Lord, tuloy. Tuloy yun eh. Hindi natin isang papipigilan. Kaya tayo nanghihina, kaya tayo ay gutom, kaya busog. Tuloy yan eh. Tuloy ang biyahe natin. Sabi nga nung, isa kong nga nabasa noon na, kumain ka niyan, kumain ka niyan, bawal. Eh kung hindi ka kumain, mamamatay ka kung kumain ka, bawal. Kung hindi ka kumain, mamamatay ka rin eh. Ano sabi niya? Di kumain na lang. Hindi naman ganon. Sabihin, poproteksyon na natin yung ating kalusugan. Sabihin, iingatan natin siya until dun sa normal course ng ating buhay na tayo ay kunin ni Lord. Bawa, ako, ang panalangin ko kay Lord, sabi ko, hanggang sa umidad ako, hanggang sa tumanda ako, gusto ko nasa ministry ako, nasa service ako. Wag sabi ko nga kay Lord, wag lang ako mamamatay on stage. Kasi baka pag yung magpa-practice dito, matakot. Sabi ko, no. So, sabihin na, napaghandaan ko yon yung dating ng araw na ganon. Pero, habang tayo narito, kailangan natin siyang proteksyonan, ingatan. Una, yun sa Ephesians chapter 6, yan, doon sa verse 14, ito pong ating defenses, yung belt of truth. Ano ba yung belt of truth? Ano ba yung sinturon? Baluti. Ayan, baluti, belt, or yung truth. Ano ba ang katotohanan? Dapat tayo ay nababalutian or nasisintronan ng katotohanan. Ano ba yung katotohanan? Sino ba ang katotohanan? Ang ating Panginoong Jesucristo. Because He is the way, the truth, and the life. John 14:6. So, siya ang katotohanan. Siya ang magdadala, siya ang nagbibigay ng buhay sa atin. So, dapat laging laging nakatali sa atin yan. Laging i-embrace natin yung katotohanan ng ating Panginoong Jesucristo, ang ating Lord and Savior. So, there's no other name na makakapagligtas sa atin. Walang ibang pangalan. It's only Jesus Christ who can save us. Amen? So, Acts 4:12 po yan. Ang katotohanan natin na hinahawakan ay ating Panginoong Jesucristo. So, isa po yon, yung belt of truth, isa po yun sa ating defense. So, tandaan po natin yan. Hanggang sa tayo ay tumanda at hanggang sa tayo ay kunin na ng Panginoon. Kasi katotohanan po yan na talagang dapat nating hawakan. Laging nating ibibigkis. So, babae at lalaki, dapat tayo may sinturon ng katotohanan. Ano pa ba ang ibang katawagan sa katotohanan? The reality na tayo ay iniligtas ng Panginoon. Tinubos tayo. Ano bang purpose ng pagtubos sa atin? Diba? Hindi na tayo ang mapako sa krus. Papayag ba si Brother Delpin na ipako sa krus? Para lamabaya? Hindi na. Ako hindi na rin. Nagawa na eh. We cannot duplicate the work of the Lord. Hindi natin siya pwedeng gayahin. Nakakita tayo, di ba? Pag may mahal na araw, may yung nagpepenitensya. Nagalalatigo, yung gano'n. O, kung may dumaan, makikita nyo nakagalit niya. Ako na kaya lumatigo sa'yo, para makaganti-ganti naman. So, gano'n. Hindi na niya kaya duplicate yun. Kahit pa siya ay mamatay. Hindi niya kayang ulitin yon. Kasi bayad na eh. Ba't babayaran pa yung pagkakasala mo na tinubos na ng Panginoon? So, hindi na. Yun po ang katotohanan na ating hahawakan na tayo ay iniligtas na ng Panginoon. At we can share that to others na tayo ay iniligtas. So, we can boldly say na ako iniligtas ng Panginoon. Actually, lahat naman tayo iniligtas ng Panginoon eh. Hindi pa lang nila alam yung katotohanan na yun, na hindi pa nila tinatanggap ang ating Panginoon. Number 2, yan. Breastplate of righteousness. Nandun din po yan sa verse 14. Ano ba yung breastplate? Kalasag. Yan. Kalasag ng pagiging matuwid. So, ang pagiging matuwid po natin ay nanggaling sa Panginoon. Hindi po tayo naging matuwid dahil ay mabait ako, wala akong kagalit, etc. Hindi po yun eh. Ang pagiging matuwid po natin ay grasya ng Panginoon. Tayo ay naging matuwid dahil sa ating Panginoon.
Hindi pwedeng sabihin nino man sa atin na kahit sino, kahit si pare, kahit si pastor, anyone, sino man, hindi niya pwedeng sabihin na siya ay matuwid dahil siya ay wala siyang inargabyadong tao, nagbibigay siya na sa church nila, nagbibigay ganito, malaking mag-abuloy, malaking mag-donation. Hindi Ang pagiging matuwid natin po ay galing sa Panginoon. At wala tayong ipagmalaki. Sabi rin sa Ephesians chapter 2, verse 8 and 9, yung kaligtasan natin ay hindi galing doon sa ating gawa, kundi grasya yan ng Panginoon. Amen? So, nasusundan niyo ba ako, mga kapatid? Medyo tuwas lang kamay kung medyo nabibilisan kayo. Babagalan natin. Okay. So, belt of truth, breastplate of righteousness. So, yung ating pong kalasag. O, yan. So, ano yan? Mga depensa po natin yan. Number 3 na pang depensa natin. Sandals on feet ready with the gospel. Kasi doon sa ibang version, sandals, iba, shoes. Basta, kaya yung yung sandals, yung mga biblical palang shoes, yung sandals. Shoes, yan. Kasi yung term na ginamit. Basta malaga, actually, kahit wala kang sapin sa paa, yan ready with the gospel. Yan po yan. Ang sabihin, pagiging handa sa paghahayag ng what is the gospel? Ano ba yung gospel? Yan po yung kamatayan, death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ. Doon sa 1 Corinthians chapter 15 po yon. So, ready dun sa gospel na yon, na pwede natin siyang ma-share. Yun po ang isa sa mga depensa natin. Kailan ba natin gagamitin yan? Ngayon, bukas, sa makalawa, the time is now. Pwede po natin siyang ma-share. Kasi, ang peligro po pag hindi natin na-share, para hindi po tayo makonsensya kung halimbawa, timing na, may kausap tayong tao. May nagbubulong sa'yo, may nagbubulong sa akin. Sharean mo yan. Kasi baka hindi mo na makita yan bukas. So pag tayo ay kinabahan doon na takot, at yun ay nangyari nga, yung ganon, sa aminin mo at sa hindi, medyo makakaramdam ka ng kirot doon So dapat na i-share ko na. Although hindi ka naman i-condemn ng Panginoon doon, kasi natakot ka, kinabahan ka. But one thing, kung naisagawa po natin yon, of course, may reward tayo sa Panginoon. Hindi papayag si Lord na hindi ka pagpalain doon sa mga ganong gawain na alam niyang siya ay nalulugod. At tama ba yung mga kapatid? So pag tayo po ay inuudyo ka na ng Espiritu na tayo gawin natin yon, di ba minsan nakakakita tayo na sino man, tulungan mo yon, o no, may nagbubulong sa'yo, tawid mo yun, ganon, bigyan mo yun, etc. Ganon. Yung para kang nabunutan ng tinig pag yun ay nagawa mo. Talagang meron siyang satisfaction na hindi pwedeng itapatan ng salapi. Yung mga ganon. Kasi ikaw lang nakakaalam nun Hindi naman alam yun hindi naman alam niya asawa mo, hindi naman alam yung nino man, na kung hindi magawin, wala siyang pakiroon. Pero kung ginawa mo, meron tayong inner peace doon sa ganon. Naramdaman mo, may sitwasyon na namalayan mo yung isang kapatid o sino man, kaibigan mo, na dalawin mo. Dalawin mo siya, kumustahin mo. Yung kagalakan niya, na makita ka, kahit ba wala kang dala ron hindi ako dadalo kasi wala man lang madala ron pwede ka na magdala ron ng magandang balita. Bawa, nadala mo, biglang by chance, natsyempohan mo lang. Pero may intention ka. Di sundan mo. Nalimutan, hindi ako nakapagdala nung magkita tayo Pwede yun. Walang problema roon. Ang mahalaga, you took the chance na siya ay makita, makausap. Yun po ang pinakamasustansya roon doon sa mga ganong pagkakataon. Kasi you may miss the chance na makakausap yun Alam ko kung na-share ko na rito noon. Diyan sa Kodak, mga some years ago, para nasa Sampaguita pa tayo May nakita akong kaibigan doon. Nag-asawa si babae yun Kaasawa siya, naging kasama ko yung nasa Alaska nung araw. Matagal na doon pa, nung may Midtown Hospital pa riyan.
Diyan sa anong araw. Yung nakakaalala raw. May Midtown Hospital dyan nun eh. Eh, yung kaibigan ko nun, doon siya, tracking siya, driver. Yung asawa nun, naging kaibigan kami. Tapos, matagal na panahon, nakita kami riyan sa bayan, dyan sa Kodak. Eh, duman sa akin, oy, Alex, gano'n, etc. Kakwentuhan kami. So, nung naramdaman ko, sabi ko, gusto mo ba ipag-pray kita? Doon sa harapan sa Kodak, naambon-ambon pang ano na eh. Oo, gano'n. Adi, isiran ko. Isinyer ko. Doon talaga sa oras na yon, sabi ko medyo parang kinabahan ako. Ipinag-pray siya. Pinatanggap ko siya sa Panginoon doon sa harapan ng Kodak diyan sa bayan. Ginanong ko siya. Baron. Sa akin, sabi ko, wala na akong pakialam kung ano kasi ang tagal ng panahon kami na hindi nakita tapos doon lang kami nakita doon sa lugar na yon. So, sinamantala ko na yung pagkakataon na yun kasi hindi ko na uli siya makikita. At hanggang ngayon, hindi ko na uli siya nakita. But one thing, yung pagkakataon, yung Kairos time noon, yung talagang, I believe, in-appoint ni Lord yung time na yon. At talagang natuwa naman ako at talagang kita ko doon sa mata niya, kagalakan niya, nung masyaran ko yon. At yun. So that's it. Yun po ang isa sa mga pagkakataon na huwag natin ma-miss. So, there are times na may nami-miss din ako, pero, ang pinagpipray ko, sana maulit. Kasi, bihira yung makikita mo siya lalo na kung matagal na panahon na hindi kayo nakita. So, make the most of it na tayo ay magkaroon ng kahalagahan yung ating pakikipag-usap doon sa mga ganun tao. Meron siyang eternal value doon sa ating mga, lalo na kung ganun, na bihira natin makita. How much more, yun lagi nating nakikita. So baka sabihin kung kailan pa na saka biglang nawala. So, we cannot miss the chance na tayo ay matutuwa ang Panginoon doon sa mga ganun. Amen? So, tuloy po tayo. Number 3 na tayo. Okay. Number 4. Yung shield of faith. Ano ba yung shield? Pananggalang. Yung kanina, ano ba yung breastplate? Ano ba yung breastplate? Yung narito yun eh. Ito yung, hindi lang nakapagawa nung PowerPoint na meron talagang yun eh. Okay, shield of faith. Ano ba yung shield? Yung panangga. Diba? Yung dito, yung shield of faith. So, yung ating pananampalataya, kailangan may panangga tayo. Diba? Pinasampalatayanan mo ba na yung iyong panalangin ay sasagutin ng Panginoon? So, meron po tayo dapat na shield of faith. Yung ating faith ay hindi siya basta matitinag. Pagka yung, we can see, at alam natin doon sa news. So, yung kasi, lalo sa ibang organization, ang faith nila, minsan nakabase lang doon sa nakabase rin doon sa leader. Paano kung magiba yung leader? Di giba na rin ang pananampalataya ng isang tao. Paano kung ang pananampalataya nakabase lang dun sa dami ng nadami ng kanyang kinabibilangan? Dun sa bilang nila, ay madami kami. So, ang pananampalataya, paano kung may isang grupong humiwalay? May isang grupo humiwalay, natira na lang sa inyo 12, 15. Giba na rin ba ang inyong pananampalataya? So, it should not be. Saan ba nakabase ang ating pananampalataya? Sa ating Diyos. So, yung faith in God saka faith of God. Magkaiba po yon. Faith in God, tayo nananampalataya sa ating Panginoon. But faith of God, isabihin talagang kaya niya, isabihin yung parang tinatanggap na inaari natin yung pananampalataya natin, igaya ng pananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. Ganon siya. Baga medyo level up. Hindi lang siya mababaw lang. Hindi tayo basta matitinag. May nakausap ka lang na ibang tao, na ibang leader. Pag uwi mo sa bahay, baka nga ganon na. Baka parang totoo yung sinasabi nung nakausap ko. Tapos nakausap na naman, parang totoo nga, parang iba na naman. Hanggang sa pwedeng dumating oras, malilito ka na. Hindi dapat po yun. Hanggang sa
pwede ka na, maraming dadaluhan. Alin ba talaga ang tama? Alin ang tama? Oh. Nasagot na ni Lord yan. Doon sa mga taong naligaw, ang sagot niya, I am the way. Doon sa mga naghahanap ng katotohanan, yung mga nalalabuan, nasagot na rin ni Lord yan, I am the truth. At yung naghahanap ng buhay, ano ba tunay na buhay? Nasagot na rin po ni Lord yan, I am the light. Oh. I am the way, the truth, and the life. Bago pa dumating yung tanong, nasagot na ng ating Panginoon, nakahanda na. So, yung pong buhay na tinutukoy ron, yung buhay na walang hanggan. So, yung iba't ibang tanong ng tao, nasagot na po talaga lahat ng ating Panginoon yan. Only, dapat lang po natin na matuklasan, malaman. Amen? So, ganun po. Huwag po tayong basta masusway. Basta't kasi, nakapokus lang tayo. F-O-C-U-S. Focus lang po tayo sa ating Panginoon. Yung po center nga noon, C. Diba? Pwede natin gawin in Christ. Diba? As you see Christ. Diba? Focus. So, yun po. Hindi po tayo dapat maliligaw doon sa, huwag po tayo maliligaw. Mga nakakausap natin, nababasa natin. Dito lang po tayo sa ating Panginoon. Naka-stick sa ating Panginoon. Amen? Fix your eyes on Jesus. Diba? Doon sa Hebrews 12. The author and finisher of our faith. Amen. So, shield of faith. Nasaan? Pang-apat na tayo. Una, ano yung una? Belt of truth, breastplate of righteousness, sandals or shoes on feet ready with the gospel. Number 4 is shield of faith. Panlima, na depensa natin. Helmet of salvation. So, yung mga nagmumotor, mag-helmet kayo. Kasi talaga physically, safe kayo pagka kayo naka-helmet. So, helmet of salvation. So, yun po talaga. Kasi, bakit ba ganun ang comparison, ang adaptation nun? Kasi, narito po yung ating pagdidesisyon eh. So, yung pong ingatan po natin yung ating salvation. Na tayo po ay iniligtas na ng ating Panginoon. So, lagi po natin isuot yun, yung helmet of salvation. So, hindi natin pwede sabihin na, ay, ligtas na ako. Ay, nagkasala ako, hindi na ako ligtas. Ay, mahihingi akong tawad. Ligtas na ako. Hindi po ganon. Sabihin, tayo po iniligtas na ng Panginoon at tayo ay mararanasan natin yung kaligtasan niya. Pag tayo ay, actually dito pa lang, nararanasan natin yon. Magkaiba po yung tayo ay makasalanan kaysa tayo ay nagkakasala. Hindi na po tayo yung taong makasalanan. Tayo po ay nagkakasala. And when we commit sin, when we commit error o anumang kapalpakan, tayo po humingin tawad sa Panginoon. 1 John 1:9. Ano sabi sa 1 John 1:9? Memory verse dapat po natin yan. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and cleanse our from unrighteousness. So, tandaan po natin yan. Yung mga, importante po yon para meron tayong nare-recall doon sa salita ng ating Panginoon. Meron tayong anumang desisyon, ano ba sinasabi ng salita ng Diyos patungkol dyan. So, lagi po nating sa isip yung ganon. Ano ba sinasabi ng salita ng Diyos patungkol. May nakausap nga ako noon na sabi niya gusto niya ma-promote doon sa trabaho. Sabi ko, ang promotion, two parts yan. Kailangan yung may katawan, nag-a-aspire ma-promote. Pangalawa, you must be overqualified doon sa present position mo para ka ma-promote. Kasi pag, ang rating halimbawa is 80. Pag ikaw is 80, diyan ka pa lang. Pag ikaw ay naging 81 na ang rating mo, mapopromote ka na. Kasi overqualified ka na riyan eh. Hindi ka na dapat diyan. So yung po mga, just to share, yung po mga nag-a-aspire doon sa promotion, si Lord ang tumitingin yan eh.
makita po natin yan sa Psalm chapter 75 verse 6. Ang promotion hindi nanggagaling kung saan-saan. Sabihin si Lord. Ano kasi tinitingnan ng Panginoon yon. Tapos pwede niya kasing iutos doon sa mga executive. I-promote mo si ganon. I-promote mo si Genesis. I-promote mo si Jeline. Sasabihan yung mga executive, yung mga nakakataas dyan. Evaluate mo ang papel ni ganito. Titingnan niya. Jeline, mag-meeting ngayon, overqualified na ito rito, hindi na ito dapat dito. Lipat natin. Si Genesis, ganun. Overqualified na ito. Alisin natin dyan. Ilipat mo siya. Kasi ang trabaho niya, kumbaga, yakang-yaka na lang niya Ganun siya. So when you are overqualified do sa present position, it's about time na ipopromote ka ng Panginoon. Pero evaluation yon. Hindi naman, porque overqualified na Hindi yon. Dadaan pa sa prosesyon. Kasi baka may matapakan ka. Baka merong iba pang overqualified na mas nauna sa'yo. Amen? Okay. So balik tayo doon sa helmet of salvation. So yung pong ating salvation, iingatan po din natin yan. Isa po yung sa depensa natin. Yung ating salvation ay hanggang sa ating, sabi ko kanina, hanggang sa kunin na tayo ng ating Panginoon. Hindi po yung, nagkamali, hindi na ako ligtas. Hindi po yun. Tayo po iniligtas na ng Panginoon. And when we commit sin, tayo po nagkakamali, lapit lang po tayo sa Panginoon. At tayo humingi ng tawad. Magkaroon tayo ng one-on-one, magkaroon tayo ng nananalangin. So, patatawarin po tayo ng Panginoon. Kung tayo nagkasala rin sa kung sino man, sabi nga wala naman lasa yung pride para humingi ka ng tawad din. Hayaan mo siya. At pareho kang magagaanan yung nagkasala at saka yung pinagkasalaan. Kasi parehong magbe-benefit yun. Yung kasing may nagawang kapalpakan, ang epekto kasi niyan, hindi kasi makakatulog, hindi mahimbing ang tulog. Yun namang isa pinagkasalaan, may inis, may epekto rin sa kanya yun Kaya pag may nagkasala sa'yo, patawarin mo na agad. Kumbaga, i-release mo na agad yung kapatawaran kahit hindi siya humingi ng tawad. Kasi pag yun kumbaga, tinago natin, sino ba nandito? Sakit ang kalooban. Sino mag-worry nun? Ikaw rin. Sinong hindi makakatulog? Ikaw rin, kasi may inis ka. Pag makita mo yung kamag-anak noon, may inis ka rin sa kamag-anak kasi kamag-anak siya nung kinainisan mo. Diba? Ganun yun Mahahawa yun Bakit galit sa akin yun? Matutuklasan niya, galit pala sa kapatid ko, ganun Madadama yun So, ganun siya. Huwag natin palalain. After all, pag wala ka namang kagalit, medyo magaan ang pakaramdam mo. Ganun. Of course, we cannot please everybody. Hindi natin mainis na may mga naiinis sa atin, may naiinggit sa atin. Hayaan mo sila. Sila ang may problema nun. Hindi naman ikaw. Hayaan mo sila. Kung sila naiinggit, hayaan mo sila. Di mamatay siya sa inggit. Huwag naman. Kasi karniwan na rin natin, mamatay ka sa inggit. So, mahirap pala magkaroon ng sakit na gano'n. Sige. Okay. So, ano po yan? Ba't ba tayo nakarating doon? Yung post nga yung kaklase ko, nakalagay niya live your life, forget your age. Sabi ko, okay to Forget your age, live your life. So, ganun lang. Kasi, mag-celebrate ka man ng birthday o hindi, tatanda ka rin ng 1 taon Diba? Si Brother Delpin sa December 24, madadagdagan na edad niyan sa ayaw niya at sa gusto. Ako ganun din. Sa December 18, madadagdagan din ng isa yung edad ko. Sinagulat yung iba. Alam nila, November 26 si Brother Alex NSO po yung sinusunod ko. NSO ang makapangyarihan sa date of birth. Okay. So, ingatan po natin yung ating salvation, yung helmet of salvation. So, yun po,
Hindi lang po yung helmet doon sa mga nagmumotor. Talaga, yan po talaga sinasabi ng salita ng Diyos dito po sa ating pinag-uusapan. So ano yung ating defenses? Belt of truth, breastplate of righteousness, sandals doon sa feet doon sa paghahatid ng mabuting balita, shield of faith, and yung huli is shield of faith, ano pa ba yan? Yan. Helmet of salvation. So, these are all defenses. Bakit, Brother Alex, panay pan-depensa lang tayo? Hindi na ba tayo lalaban? Dapat lalaban tayo. Huwag kang papayag na tayo talunan. Hindi tayo, walang Kristiyanong talunan. Tatandaan niya, mga kapatid, kahit kumbaga gapang na. I remember, nakita ko yun, kung nakakakilala rito kay Kaloy Luisaga. Mga ilan lang siguro nakakilala kay Kaloy. Si Kaloy Luisaga is tatay siya ni Chito Luisaga. Mga artista, yan. Si Kaloy Luisaga, may nakita ko picture niya nung nagbabasketball yan. Talaga isa sa mga mahusay yan na basketball player. May nakita ko noon, talagang nakadapa na yan si Kaloy Luisaga. Nagdi-dribble yan. Hindi na agawan yun. Si Kaloy Luisaga. Talaga, ganun siya talaga kahusay maglaro. Kaya yung mga anak na si Chito and si Joey Luisaga, talagang mahusay mga player yan sa Ginebra. So, ganun. Ang talagang siya, hindi lang siya depensa, may pang-opensa. Bro mo, ganun, nakadapa na siya, habak niya yung bola. Nagdi-dribble siya. Hindi siya naagawan. So, ang ating pong depensa ay mabuti. Yung ating mga naunang binanggit. Pero dapat meron po tayong pang-opensa, pang-laban, pang-atake. Hindi pwedeng tayo basta depensa. Dapat ang kalaban naman natin ay hindi yung mga dugo at laman. Diba? Sabi doon sa unang bahagi ng chapter 6, ang kalaban natin ay mga rulers and principalities of the air. So yung mga nasa himpapawid talaga mga kalaban ng kampo ng kadiliman. So yan po mga kalaban natin. At hindi po natin basta kaya talunin lang ng mga ilag-ilag lang. Kailangan mayroon po tayong pang-ulos dyan. Anong pang ating pang-opensa? Dito po sa ating panghuli natin. The sword of the Spirit, which is the Word of God. Nandun po yung sa verse 17. Yan. Sword of the Spirit, which is the Word of God. So yan po ang ating pang-opensa naman. Yan ang ating pang-opensa sa mga kalaban natin. Whether they are rulers and principalities of the air, whether yan po ay tao, gamitin po natin yan. I review ko yun. Wag lang harapan. Kasi baka mainis sa inyo, batukan kayo noon. Lumayas kayo sa harapan ko. Tawa si Brother Vic eh. Lumayas ka sa harapan ko in Jesus' name. Huwag gano'n, kapatid. Gagamitan natin ng gagamitan natin ng iba't ibang paraan niya. So pagka may mga salita na medyo alam yung matindi ang dating sa atin, pwede mo siyang i-rebuke. Di ba doon sa Genesis, paano ba nalikha ang lahat ng bagay? Di ba sa salita lang ng Diyos, di ba? Let there be light, di ba? Let there be, napakarami. At yan ay nagmula lang doon sa salita ng ating Panginoon. So yung pong, di ba tandaan natin yun yung bumabagyo, pinahinto ng Panginoon yung unos sa ulan. Yung bagyo, di ba, pinahinto niya eh. Kumbaga, di ba, natutulog si Lord, ginising siya ng mga disciples niya. Lord, gising, bumabagyo. Sabi, ano ba kayo? Ganon. Siguro parang, ano ba kayong gulo-gulo nyo? Tutulog ng tao eh, gising nyo. Lord, bumabagyo eh. So, ang ginawa nila, di ba, pinahinto niya yung ulan. Kaya rin natin gawin yun. Sabi nga hindi ko lang kung yung exact verse niya, na yung nagawa na ating Panginoon, kaya rin natin gawin. Binuhay nga ni Lord yung patay. Kaya rin natin gawin yun. Huwag mo naman siyang abusuhin na, pupunta ka sa cemetery. Mabuhay ang lolo ko, gano'n. Hindi. Sabihin situational yun. Sa kapag talaga sinabihan ka ng Panginoon, buhay mo yan. Gano'n. So iba't iba ang pwede mong gawin.
Kahit yung bagyo, pwede mo siyang kasi there is power in the name of Jesus. So do you believe that, mga kapatid? So, pwede natin siyang gamitin yung pangalan natin Panginoon pag tayo inuudyo ka ng Spirit natin na gawin mo yan. Ito sa yan. May mga masungit na may mga pasungit na mga boss. Ano yan eh? Huwag nga tumalikod, tumahimik ka in Jesus' name. Ganon. Pwede mo siya, gamitin mo. Wag lang in boastful manner. Ganon. Kasi baka mapagkamalan tayo praning naman yan. So, hindi. Iba't ibang paraan. There is way. May paraan yan sa mga paggamit ng salita ng ating Panginoon. Magagamit mo yan ang word of the power of God doon sa mga nagkukwentuhan, etc. Pwede mo siya magamit, may isingit yung salita ng Diyos. Sa iba't ibang sitwasyon. Kaya, paano natin magagamit yon? Kung tayo po ay meron tayong naka-stack sa atin. Paano tayo magkaka-stack ng Word of God? Dapat, nagbabasa po tayo. Kasi, pag tayo po, ano ipapaalala sa atin ni Lord? Doon sa mga nag-i-exam, mga estudyante nag-i-exam. Lord, pag-pray ko, makapasa ako, ganon. O sige, makapasa ka. Mag-review ka. Kasi, anong ipapaalala sa ni Lord? Doon sa, enumeration, 1 to 7, 1 to 8. Ano ipapaalala sa ni Lord kung hindi mo ni-review? Whereas, kung sinireview mo, pwedeng ipaalala sa ni Lord yun. Kasi, binasa mo, pinag-aralan mo. Yun ang punto roon. So, tayo po ay magbasa at may papaalala sa atin ng ating Panginoon. Situation. Yung nabasa mo, kasi sa marami mong nabasa, hindi mo alam kung alin or ilan ang iyong pwedeng i-share doon sa kausap mo. Darating yung oras na, nabasa ko yun . So, may i-share mo siya. At yung isa po sa techniques na sa pagbabasa, nagbasa ka dito, itong Bible mo, pwede mo siya ma-picture kung saan mo siya nabasa. So, gawing kaliwa ba ng Bible, gawing kanan. So, pag binuklat mo yung Bible mo, kita mo, nasa gawing kaliwa yun. So, madali mo siyang mahahanap. Mga para-paraan lang po yan, mga techniques lang po yon. Pero there are many ways na pwede nating gawin. Doon sa mga lyrics ng kanta, diba? Yung sa mga lyrics ng ating kanta, ang dami roon na naroon sa Bible. Ano ba mga... Psalm 91, may kanta roon eh. He who dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. Isang kanta yon. So, nandun na yon, yung lyrics, actually, it is the Word of God na iyong binasa, ni-recite mo, only may melody. Kasi inawit mo siya. Napakarami ng word ni Lord na ginawa siyang kanta. So, hindi siya mahirap alalahanin. So, meron kang familiarity sa pag-awit, o meron kang mahilig ka sa music, gawin mo siya. O madali mo siya ma-memorize. Yung lupang hinirang, tulain mo, hindi mo siya mabilis maawit na. Isulat mo. Hindi mo siya mabilis may isulat. Pero awitin mo. Madali mo siyang maawit. Kasi may melody siya. Halimbawa, pasulatin ko, Sister Cynthia. Sister Cynthia, pakisulat mo nga yung lupang hinirang. Bayang Magiliw. Isulat mo. Sigurado ko nagsusulat siya, kumakanta yan eh. Susulat. Ganun yun. Di ba, mga kapatid? Amen. So, may mga iba't ibang paraan. So, balik po tayo doon sa ating offensive na weapon. So, ang ating pong offensive na weapon ay yung Word of God. Gagamitin po natin yan doon sa mga pagkakataon na kailangan po nating gamitin. Sa pagsishare, saan man, any situation, malungkot, masaya, celebration, or anuman, magagamit po natin ang Word of God. Sa anumang sitwasyon na kailangan natin, ano ba sinasabi ng salita ng Diyos? Kung hindi natin alam, magtanong po tayo.
tanong natin kay pastor, tanong sa mga kaibigan mo, sa mga elder, itanong doon sa mga ministry coordinator, ano mo masasabi yung ganon? May i-share ba mga yan? Hindi pwedeng wala. Hindi pwedeng wala. Dahil the Lord provides. Amen? Okay, so sa ating pong conclusion, so 2 Timothy chapter 4 verse 2, pakisuyo mga Ate Rhea. Yan. Conclusion po natin, be prepared in season and out of season. So, ano mga sitwasyon? Hindi yung tayo ay handa lang dahil tayo ay maganda ang mood natin. Hindi po. Kahit ano pong sitwasyon, may mga bata, kahit umiiyak, yung mga bata 2, 3 years old, umiiyak, patawanin mo, tatawa yun eh. Kasi pag inalo mo yun, tatawa yun. May taong batang masaya, medyo asarin mo, iiyak agad yun eh. Prepared siya doon sa ganong sitwasyon. Hindi yung adult na pinapasaya ka na matampuhin ka pa rin. Hindi dapat ganon po tayo. Be prepared in season and out of season. Preach the word. Be prepared in season and out of season. Correct, rebuke, and encourage with great patience and careful instruction. So yung pong careful instruction yan, kailangan po tayo na meron po tayong kaalaman. Kaya ang talaga it requires na tayo po ay nagkakaroon ng Bible reading, prayer, para mahasa po yung ating kaalaman. Kasi yung kutsilyo, kasi pag laging ginagamit yan, pumupurol yan eh. Kailangan talaga from time to time, hinahasa yan. Okay. Sa verse 5, but you keep your head in all situations, endure hardships, do the work of an evangelist. Discharge all the duties of your ministry. So, discharge all the duties. Isabihin, lahat po ng ating kayang gawin. Ano ba ministry mo? Music? Aser? Ano pa ba mga ministry? Sa youth? I-discharge mo lahat ng pwede. Hindi tayo nakakonfine doon sa music ako. Ay, kakanta lang ako. Paano kung walang mag-supplication dito? Ay, kakanta lang ako. Paano kung walang mag-exhortation? Kakanta lang ako. Hindi ganun po. Flexible po tayo. Flexible po tayo. Discharge all the duties of your ministry. Gawin po natin yon at hindi tayo payag ang Panginoon na tayo ay wala tayong blessing sa Kanya. Kasi ang gusto po ng Panginoon, lagi tayong may blessing. Although, it is the discretion of the Lord na tayo i-bless kahit wala po tayong ginagawa. Pero hawa naman, na may blessing la, tapos ay wala tayong ginagawa. Amen? So, mas maganda yung malulugod si Lord. At kumbaga, sulit din yun sa atin. Amen? So, with that, tayo po ay palakpak po natin ating Panginoon at tayong pasalamat. Panginoon, marami po salamat sa oras na ito na kami po ay nakarinig, Panginoon, na yung salita, Lord, from your word, from your encouragement, Panginoon, sa iyong salita. Lord, we ask of your favor. Lord, na patuloy mo, Lord, na ipaalala po sa amin ito. Lord, to give us your wisdom, your knowledge, and understanding. Dahil po namin, Lord, na ito po, Lord, ay may isa katuparan namin, Panginoon. As we live, Panginoon, in this godlessness in the last days, Panginoon. We take hold of your promises, Lord, na ikaw po mag-iingat po sa amin at gagawin po namin, Lord, ang aming pong pang-depensa at ang aming pong pang-opensa na weapon, which is your word. Lord, maraming po salamat at kami po ay patuloy na pagpalain mo, Panginoon, as we obey you, as we give you pleasure, Lord, na kami po ay patuloy na sumasampalataya at nanalig po sa iyo. Pagpalain mo, Panginoon, ang pamilya ng bawat isang dumalo sa araw na ito at kami po ay patuloy mo, Lord, na ingatan, Panginoon, sa aming pong pag-uwi. Maraming po salamat sa pangalan po namin, Panginoong Jesus. Amen and amen.